nung si Burgos ay ilalagay na doon sa guillotine, nagsisisigaw siya. Sinabi niya, I am innocent. Inosente ako, wala akong kasalanan na ginawa. At alam nyo ba, sinabi nung isang friar na nagdadala sa kanya doon sa guillotine, sabi nung friar, even Jesus Christ was without sin. Sabi niya, maging si Jesus daw ay walang kasalanan. Kaya pwede rin sa kanyang gawin iyon. Yan ang makikita natin mismo sa pahina nung kasulatan na binasa natin kanina at sa sermon na panggagalingan nun, na sa pagkondena mismo sa Panginoong Jesus, siya ay inosente. And we will argue, hindi lang siya inosente, siya mismo ay walang sala. At hindi lang siya walang sala, siya mismo ay perpektong sumunod. Pero maging sa lahat na iyon, siya pa rin ay kinondena. Kaya dito sa teksto natin, makikita natin yung summary na dalawa sa mga disciples niya ang tumanggi sa kanya habang ang Sanhedrin at lahat ng mga tao na nandoon sa trial ay kinondena siya. Kitang-kita natin dito mula simula dun sa verse 43 hanggang sa dulo sa verse 72. Walang ibang nangyari kung hindi tuloy na pagtanggi sa Panginoong Hesukristo. So sinulat to ni Mark, katulad ng ibang mga narrators, mga nagsulat ng mga Gospels kay Matthew, kay Luke at kay John para ipakita sa atin kung ano magiging itsura ng kabanalan at katwiran sa makasalanang mundo. Gusto mo makita anong itsura ng holiness? Gusto mo makita kung anong itsura ng righteousness? Kapag nilagay mo siya sa isang sinful world, ganito yung mangyayari. Ang mangyayari kung ano yung nangyari kay Hesukristo. Ano ang itsura ng pagtrato ng mundo sa Diyos? Ano ang pagtrato ng mundo kay Hesukristo? Pinapakita sa atin dito paano rin mapopurchase, paano mabibili yung kaligtasan ng Ebanghelyo. At ganun din, kung tayo ay susunod kay Hesukristo, ano yung magiging trato sa atin ng sanlibutan? That's what we will see. That's what we will see here in our passage. At emphatic sa passage natin yung karanasan ni Jesus. Masakit na mga pagtatanggi sa kanya ng lahat ng tao na nasa paligid niya. Kaya very observable dito sa passage natin yung idea or yung message ng acceptance at rejection. Puro rejection yung nangyari sa Panginoong Jesus. But this is necessary. Necessary at dapat mangyari kay Jesus na itanggi siya ng itanggi dahil ang main purpose ng gospel niya, dahil ang main purpose ng pinunta niya ay para ang tao ay hindi itanggi ng Diyos. Yun ang pinaka-paraan, pinaka-mission ng Panginoong Hesukristo. Kaya ito po yung mensahe natin ngayong umaga. Upang tayo ay tanggapin ng Diyos, si Jesus ay dapat tanggihan ng lahat. Upang tayo ay tanggapin ng Diyos, si Jesus ay dapat natanggihan ng lahat. In order for us to be accepted by God, Jesus needs to be rejected by all. Itong rejection na ito, sa lahat pa lang ng tao na to. Pero sa chapter 15, verse 34, magkukulminate yung rejection. Dahil sa chapter 15, verse 34, si Jesus ay ire-reject ng Ama. Doon niya sasabihin, yung ilay-ilay lamang sa baktani. Doon niya nasasabihin, my God, why have you forsaken me? Lahat nung naranasan niya dito, papunta pa lang doon sa climax na yon. Tinanggihan siya ng Sanhedrin, tinanggihan siya ni Judas, tinanggihan siya ni Pedro, at nung mga tao, mga Romano, tinanggihan siya, mga kapwa niya Hudyo. Sa ibang narrative, pinili pa nila si Barnabas kaysa kay Jesus, tangging-tanggi na si Jesus. Pero pagdating niya dun sa krus, yung pinakamasakit ay sinabi ni Jesus, quoting the book of Psalms, even his father rejected him. Yan ay kailangan sa mensahe at pagbili niya ng kaligtasan natin, that he needs to be rejected. Kailangan siya ay tanggihan para tayo ay tanggapin. Mabuting balita sa atin, yung mabuting balita dahil una, naging masamang balita iyon kay Jesus. The good news was good news for us because it was first a bad news for the Lord Jesus. But let us see here, sino ba yung tumanggi kay
Jesus dito sa passage natin. Merong tatlo. Una, yung mundo. Pangalawa, si Judas. At pangatlo, si Pedro. So, he was first condemned by the world, betrayed by the apostate, and denied by the disciple. So, let's see number 1 first. Condemned by the world. Hinatulan siya ng sanlibutan. Alam nyo ba, na sa trial ni Jesus, 22 rules daw yung binali ng mga leaders. Ang ilan doon, una, dapat wala ng criminal proceeding pagkatapos ng sunset. Pag gabi na, bawal na magkaroon ng pag-iimbestiga. Bawal na humarap yung inaakusahan nila na nagkasala. Bawal na ang court proceedings pag gabi. Pero gabi na ito. Gabi na nanalangin si Jesus. After na ito nung institution ng Lord's Supper, nag-pray na sila. Nasa garden na sila ng Gethsemane. Pero hinatulan pa rin nila yung Panginoong Jesus. Another, no bribing. Bawal ang lagay doon sa mga trial. Pero alam natin, nagbigay ang mga Sanhedrin dito kay Judas ng pera para siya ay i-bribe. Another, very important, lahat ng testimony, witness, dapat mag-agree. Pero ilang beses minark dito ni Mark na hindi nag-agree lahat ng testimony nila. Walang tugma sa lahat ng testimony nila. Maging kinote nila si Jesus regarding sa temple, hindi pa rin tugma yung mga testimony nila. Pinapakita dito ni Mark sa atin na hindi patas yung hatol kay Jesus. Pinapakita ni Mark na it was unfair. He was unfairly condemned. Ang dami nilang binali ng batas para lang i-push na ma-condemn to death ang Panginoong Hesukristo. Chapter 15, verse 55. Now the chief priests and the whole council were seeking testimony against Jesus to put him to death, but they found none. Wala silang matagpuan, kahit sila na. Kaya ang ginawa nila, they made up stories. Gumawa silang false accusation, nag-imbento na. Pero nag-imbento na sila, wala pa rin. Hindi pa rin magtugma. Kaya ang ginawa na dito nung isa sa mga chief priests, ay tinanong na siya, ikaw ba ang Messiah? Nung inamin ni Jesus na siya yung Messiah, kinote niya yung Daniel, inakusahan na nila ang Panginoong Jesus. Kaya very timeless truth kung ano yung trato ng mundo sa Panginoong Jesus. The unjust condemnation of the Lord Jesus is at the heart of this fallen world. The judgment of the fallen world to Jesus is prejudiced, unfair, and unjust. Ang mga hindi patas na mga paratang, pagkondena, akusasyon sa Panginoong Jesus, yan ang nasa puso ng makasalanang sangkatauhan. Now, if you are a part of the world, kung parte ka ng sanlibutan, you know this. Meron kang unfair judgment kay Jesus. You need to assess your heart. Assess yourself. Ang lahat ng hatol mo kay Jesus, ang lahat ng akusasyon mo kay Jesus, ang lahat ng pagkondena mo kay Jesus, that is unfair. Search your heart. Ano ang unfair judgment mo sa Panginoon? Ano ang hindi patas na hatol mo kay Jesus? Dahil si Jesus ay hindi lang inosente, siya ay walang kasalanan. At hindi lang siya walang kasalanan, siya pa yung totoong dapat na humatol. Wala sa lugar ang sanlibutan para hatulan si Jesus. Wala sa lugar ang mundong to para hatulan si Jesus. Wala sa lugar kahit sino sa atin, individual, kahit sino ka pa. Ano pang posisyon mo dito sa mundo? Ano pang kalagayan natin dito sa mundo? We are in no place to judge the Lord Jesus. Actually, it's the other way around. Siya yung dapat humatol sa atin. Siya yung hukom. Siya yung judge mismo natin. Kaya may sinasabi sa scripture na judgment seat of Christ.
May sinasabi sa New Testament na merong panahon kung saan tayo ang hahatulan ng Panginoong Hesus. Isipin nyo, siya yung hahatol, pero siya yung hinahatulan na unfairly. You reflect on that, and you should know na ang pag-asa mo lang para sa kaligtasan ay yung hinahatulan mo na hindi patas. Ang nag-iisang pag-asa mo para ikaw ay makaligtas sa hatol ay siya na inaakusahan mo ng hindi patas. Ikaw ay magsisi at lumapit sa kanya na inaakusahan mo. Now, for us Christians, we are Christians. At dahil tayo ay Kristiyano, sinusunod natin si Jesus. That's a basic definition of being a Christian, follower of Christ. At anong sinabi ng Scripture? Kung sinusundan natin si Jesus, tayo ay tatratuhin katulad ni Jesus. Nakita niyo kung paano tinrato si Jesus dito? Ganyan tayo tatratuhin ng sanlibutan. Believer, dare to be rejected by the world for your faith in the Lord Jesus. Mahamon ka, natanggihan ka ng sanlibutan para sa pananalig mo kay Hesukristo. Ang Kristiyanong pananampalataya ay hindi para sa kanila na gustong i-please ang mundo. Ang Kristiyanong pananampalataya ay hindi para sa kanila na gusto nila na matuwa ang mundo sa kanila. Ang Kristiyanong pananampalataya ay hindi para sa kanila na gustong yakapin sila ng sanlibutan. Ang Kristiyanong pananampalataya ay hindi para sa kanila na gusto nilang i-celebrate sila ng sanlibutan. Ang Kristiyanong pananampalataya, if you will be faithful, you will be unfairly hated. Kung gusto mo na lumakad ng tama sa harapan ng Diyos, aayawan ka ng tao. Aayawan ka ng sanlibutan. Aayawan ka ng mundo. Hindi totoo yung argument na kung katulad ka lang ni Jesus, sana magugustuhan ka ng mga tao. Napaka-un-Christ-like mo, kaya ayaw ng tao sa'yo eh. Talaga ba? Si Jesus. Si Jesus na yung pinaka-Christ-like. Paano siya tinrato? Was he welcomed? Was he celebrated? Was he embraced? Brethren, look at the reality. Open your faith. Open the eyes of your faith. Tignan mo, paano tinrato si Jesus? Tinanggi siya ng lahat. Kaya iisipin natin, it's unfair. Bakit ako tatratuhin unfairly? But brethren, that is how Jesus was treated in this world. At hindi dahil sa kasalanan niya, kung hindi dahil sa perpektong katwiran niya. Kaya sabi ni Peter sa 1 Peter, if you will be suffering, suffer for righteousness. You will walk the path, the narrow path. You will suffer there. You will be unfairly treated. Bakit? Lumalakad ka sa katotohanan. Lumalakad ka sa pananampalataya. At kung ikaw ay disipulo na gustong maging tapat, na mabuhay sa ilalim ng ebanghelyo, you will be condemned by the world. And dare to be rejected by the world for your faith. 1 Timothy chapter 3 verse 12. Hindi to favorite ng marami. Hindi to ginagawang life verse. 1 Timothy chapter 3 verse 12. Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Sino man, general to, lahat to, general principle to, sino man ang gustong mabuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus ay magdurusa ng pagkondena. That's the first one, condemned by the world. Number 2, betrayed by the apostates, pinagtaksilan ng tumalikod. Sa panahon nila, ang greeting, salutation ay sa pamamagitan ng halik. Sa pamamagitan niya ng kiss. Sa atin kasi ngayon, ang salutation na natin dahil sa pandemic, fist bump. O kaya naman, yung pinaka ginagawa natin, handshake. Yan. Yan ang salutation natin.
na ginagawa natin. Pero sa panahon nila, ang salutation nila, yung handshake nila at fist bump nila ay kiss. Sila ay humahalik. At yung ginawa ni Judas kay Jesus. Yan yung ginawa ni Judas kay Jesus. Hinalikan niya si Jesus bilang salutation, bilang greetings. Kaya 'di ba sa Romans yata yon sinabi, greet one another with a holy kiss. Kaya nung binabasa yan ng mga Pilipinong Kristiyano, pinagtatawanan, uy, kiss daw. Kasi hindi natin kultura yon. Hindi natin kulturang i-greet ng halik. Pero sa kanila, normal yon. Kaya pwede nilang sabihin, greet one another. Pag ibig sabihin sa atin nun, handshake one another. O kaya fist bump one another. Ganon yung ibig sabihin. Pero ito yung ginawa ni Judas sa Panginoong Jesus. It is possible that this was the usual mode kung saan nag-greet yung mga disciples kay Jesus kapag nagkikita sila. Pero ang observable dito is that Judas was betraying Jesus. Tinatakwil niya na si Jesus, pinagkakanulo niya na si Jesus, pero ang sign niya pa rin ay kiss. Ang sign niya pa rin ay parang may friendliness, may salutation, may honor. Anong pinapakita nun? As if nothing happened. Parang walang nagbago. May nagbago na. Lahat ng desisyon niya nagbago na. Ang puso't isipan niya nagbago na. Ang lahat ng buong pagkatao niya ay tumalikod na, pero sa labas, pareho pa rin. Ganun pa rin ang itsura. You see here, Judas wanted to appear as if nothing changed. As if yung relationship niya kay Jesus, pre-betrayal at post-betrayal, ay pareho lang. Parang master, sabi niya pa nga, rabbi. Kala mo walang nangyari. Kala mo hindi tinakwil. Kala mo hindi ibinenta yung Panginoon niya. Kaya ito ang makikita natin na itsura ng mga tumalikod. Itong itsura ng mga apostates. The apostates have hearts so hardened that even in betraying Christ, they want to show that everything is okay. Ang mga tumalikod ay may mga matitigas na puso na maging sa pagtataksil nila kay Jesus, gusto nilang ipakita na okay lang ang lahat. Yan yung front, yan yung appearance ni Judas. Right at the moment na itatakwil niya, ibebenta niya, ipapahuli niya, at aresto ang Panginoong Jesus. Isa sa mga nasa panahon natin na nagtakwil kay Jesus ay si Joshua Harris. Siya ay tumalikod sa pananampalataya noong June 2019. The year before the pandemic. Siya ay tumalikod sa pananampalataya. Pwede kong banggitin ito dahil siya ay isang public figure. Siya ay isang writer. Siya ay nagpastor pa nga. At siya ay na-reform pa nga. Sumulat pa siya ng libro na Dug Down Deep. Sumulat pa siya ng libro na nagre-reforming na siya. Pero nung June 2019, he made a public statement. Sabi ni Joshua Harris, quote, "The popular phrase for this is deconstruction. The biblical phrase is falling away. By all the measurements that I have for defining a Christian, I am not a Christian." Yan, nag-declare na siya. 2019, hindi ako Kristiyano. Isipin niyo, nagpastor ito. Na-reform ito. Nagtuturo ito sa marami. Pero sabi niya, I am not a Christian anymore. Nakakagulat na yon. Pero ito yung mas nakakagulat. Sabi niya, quote, "I don't view this moment negatively. I feel very much alive and awake and surprisingly hopeful." Isipin niyo yun. Sabi niya, "I believe with my sister Julian that all shall be well and all manner of things shall be well." End quote. Tumalikod siya sa pananampalataya. Sinabi niya hindi na siya Kristiyano at
ang sinabi niya, ang nakakasurpresa daw ay buhay na buhay siya. Malayang malaya daw siya. At punong-puno daw siya ng pag-asa. And by means of digression, I want this to say na kaya tayo, kapag meron po tayong mga tanong sa pananampalataya, huwag nyo isuppress yan. Pag meron talaga kayong doubts, meron talaga kayong questions, kailangan nyong sagutin yan. Huwag nyong itago. Huwag nyong sabihin sa sarili, basta maniniwala na lang ako. Hindi ko i-deal yung questions ko. No, deal with it. Because if not, it will pile up and it will give you unbelief. Sagutin nyo yung mga personal yung pagdududa. You must deal with it. Give it to God in prayer. But ito yung totoong nangyayari. Gusto niyang ipakita, tumalikod siya kay Jesus at okay siya. Hindi nga okay lang better pa. Mas maigi daw na tumalikod siya kay Jesucristo. Mas maganda na daw ang buhay niya. And in the socials, pinapakita niya pa, mas malaya siya, napaka-free niya. Habang pinopromote niya ang sexual licentiousness at immorality at okay lang ang premarital sex. Habang ginagawa niya yan, pinapakita niya pa rin na mabuti siyang magulang. And you know what? We experience that as Christians. I remember na yan din ay isa sa temptation sa akin. Before, ang nasa isip ko na temptation sa akin, tumalikod ka sa faith, pero magiging mabuting tao ka pa rin naman. Yun ang tukso ko. Hindi na ako magiging Kristiyano, hindi na ako mag-church, pero magiging mabuti akong asawa. Magiging mabuti akong magulang. Magiging mabuti akong kamag-anak. Magiging mabuti akong kakilala. Yan ang tukso. Ang tukso ay pag tumalikod ka, you can still be okay. Yan yung nangyari kay Judas. Yan yung betrayal ni Judas kay Christ. Na nung binetray niya si Christ, as if everything is okay, he even kissed the Lord Jesus Christ. Kaya mag-ingat ka. Maging maingat ka mananampalataya. Dahil sila na mga nagtatanggi kay Kristo would want to appear or be self-deceived that nothing is wrong. That nothing is wrong. Kaya kapag tinatawag ka ni Jesus sa pagsisisi, every time, do it. Every time na tinatawag ka ni Jesus sa pagsisisi, do it. Dahil kapag hindi mo ginawa yun, your heart may be hardened without remedy. Huwag mong hayaan na maging ma-share mo yung faith ng disipulo na si Judas. Sino ba si Judas? Si Judas, narinig niya ang lahat ng sermon ni Kristo. Si Judas, personal na dinisipulo ng maraming taon ni Jesus. Si Judas ay may mga gifts na ginamit niya para sa ministry. Si Judas ay nangaral ng totoong ebanghelyo. Ito yung Judas na nagtakwil sa Panginoong Jesus. Assess yourself whether you are in the faith. Faith. Sana hindi ito maging ikaw at hindi maging ako na susunod sa yapak ni Judas. Sana ang saliksikin mo ay tunay na awa, tunay na grasya, tunay na pananampalataya at tunay na kaligtasan. At hindi panlabas lamang. Sana bigyan tayo ng Panginoon ng awa na tayo ay basagin yung mga matitigas nating mga puso. At panghuli, this is the last. He was denied by the disciples. So una, he was condemned by the world. Number 2, he was betrayed by the apostate. At number 3, he was denied by the disciple. Yung una, hindi talaga believer. Yung pangalawa, nagpakilalang believer pero tumalikod. Itong pangatlo, totoong believer talaga to. Totoo talaga siyang Christian. Pero nakita natin na may mga pagkakataon na siya rin ay nag-backslide. Siya rin ay tumalikod. Sino ba yon? Yung pinaka-confident na disciple. The most self-confident disciple failed. Dininay niya ang Panginoon niya ng 3 beses.
at natauhan lang siya sa pangalawang tilaok ng manok nung tandang. Kaya yung portrayal kay Pedro, siya yung nasa langit, may hawak na tandang, may hawak siya na rooster. Kasi galing dito yun na tumilaok yung manok. So that's not true, pero dun galing yung mga Filipino portrayal kay San Pedro daw. Pero yung manok na yun ay sign ng kanyang betrayal, sign ng kanyang denial. Etong si Pedro, he was very self-confident. Pero dito sa pagtanggi niya sa Panginoong Jesus, he saw his own depravity very clearly. Nung una, hindi niya makita kung gaano siya ka-sinful Ang alam niya lang, matibay siya sa faith. Ang alam niya lang, loyal siya kay Jesus. Ang alam niya lang, more than any other disciple, siya yung pinaka hindi mangiiwan kay Jesus. Kumbinsido siya. Very convinced siya na malakas siya. Very convinced siya na strong yung faith niya. Ito yung disipulo na sobrang loyal sa Panginoong Jesus. But during this moment, ang nakita niya ay ang kasalanan niya. Ang nakita niya ay ang kanyang depravity. So even the most loyal Christian are tempted to deny their Lord. Maging sila na mga pinakatapat ay merong tukso na magtanggi. Pero ang difference, it was painful for him. Kaya sa verse 72, dun sa last verse natin, sabi doon, nung narinig niya yung crow, nung narinig niya yung pangalawang tilaok, he broke down and wept. Nabasag yung puso niya. Nabasag, hindi siya okay. Nung mabuksan yung mata niya sa pagtanggi niya, nabuksan yung mata niya sa pagkamakasalanan niya, umiyak siya. Tumangi siya. What we see here is the pain of the true disciples. Ang pinakamasakit para sa tunay na alagad ay yung pagkiling niya na itanggi yung Panginoon na iniibig niya. At bakit nasaktan si Pedro? Hindi dahil napahiya siya? Bakit nasaktan si Pedro? Kung hindi dahil alam niya na yung tinanggi niya ay ang pinakamamahal niyang Panginoon. Naalala niya, si Jesus ito. Bakit ko siya tinatanggi? Anong ginawa ko? Anong nangyari? Bakit? Bakit ko nagawa yun? Yan yung dahilan kung ba't nasasaktan si Pedro. Because of his proneness to betray the Lord he loves. Ang New Covenant people ng Diyos ay hindi parang Old Covenant people. Kasi sa Old Covenant, mixed yun May mga unbeliever sa loob ng Israel at may believer sa loob ng Israel. Mixed yun. Pero sa New Covenant, sa bagong tipan, ang lahat ng mga nasa loob ng bagong tipan ay tunay na mananampalataya. Sila ay tunay na mga believers. Ibig sabihin, silang mga tunay na believers ay tumatanggap kay Jesus, sila ay sumusunod kay Jesus, sila ay binigyan ng bagong puso. According sa Old Testament. Ang mga disipulo, hindi sila katulad ng sanlibutan. Dahil ang sanlibutan, hostile kay Christ. Ang mga true believers, hindi sila hostile kay Christ. Hindi sila hostile sa scriptures. Pero, ang mga tunay na believers, katulad ni Peter, ay merong mga panahon. Merong mga oras kung saan pinapatunayan yung sinabi ni Martin Luther na simul iustus et peccator. We are simultaneously righteous and sinner. Na merong nananatili na kasalanan. Kaya pag nagkasala ang Kristiyano, masakit. Pag nagkasala ang totoong mananampalataya, merong kirot. Kapag dininay si Jesus, there is pain. Sabi ni A.W. Pink, it is not the absence of sin, but the grieving over it which distinguishes the child of God from empty professors. Hindi ang usapan sino yung may kasalanan at wala. Ang tanong, sino ba yung nalulungkot sa kasalanan niya? Sino ba yung
nasasaktan kapag nagkakasala siya? Sino ba yung nagluluksa kapag siya ay nagkakasala? Sabi ni A.W. Pink. Now, compare again. Compare mo yung si Judas at si Pedro. Sino yung mukhang okay? Si Judas. Mukhang okay. Parang walang nangyari. Hinalikan niya pa si Jesus. Parang hindi niya i-betray. Pero si Pedro, even dun sa kanyang temptation, alam mo, hindi na siya okay. At nung nalaman niya na siya yung nag-deny, he broke down and wept. Yung mga tao sa paligid niya, iniisip, bakit kayo umiiyak to? Bakit biglang umiyak na lang tong lalaking to? Sabi niya, hindi niya siya kasama si Jesus, tapos ngayon iiyak-iyak dyan. Sino yung mukhang okay? Si Judas. Sino yung hindi okay? Si Pedro. Bakit hindi okay si Pedro? Kasi tinanggi niya yung Panginoon na pinakamamahal niya. Brethren, we should be humbled but not discouraged by our first-hand experience of denying our Lord. Sa mga panahon na natatanggi natin si Jesus, dapat maging dahilan yon para magpakumbaba tayo. Pero hindi dahilan yon para ma-discourage tayo. Panahon yon para pinakikita sa atin ng Diyos, pinapakita sa atin ng Panginoong Jesus of the blackness of our sins, the darkness of our hearts, the sinfulness of our minds. Yan ang ginagawa mismo ng Panginoon. Pero hindi pinangyari yon para wag na siyang sumunod. Pinangyari yon para makita niya kung sino siya. Para mas makikilala niya yung sarili niya. Bakit painful para sa believer na pagtaksilan si Jesus? Because Jesus, the believer knows this. Ang believer, alam niya na walang ibang ginawa si Jesus sa kanya kung di kabutihan. Alam ng mananampalataya na sa kanyang pagtanggi, ang tinatanggi niya ay siya na walang ibang ginawa, ibinigay kung hindi grasya, kabutihan, pag-ibig. Kaya masakit para sa mananampalataya. Si Spurgeon yata yung nagsabi nun eh. Sabi niya kahit walang impyerno, masasaktan ang tunay na mananampalataya pag nagkasala siya. Hindi impyerno lang ang dahilan. Kung hindi dahil ang Panginoon niya. Ayaw niyang gawa ng mali. Ayaw niyang itakwil siya na walang ibang ginawa kung hindi kabutihan sa kanya. Hindi deserving si Jesus ng denial. Ang deserving kay Jesus ay eternal loyalty. Ang deserving kay Jesus ay walang hanggang allegiance, pagkampi na tunay. Yung kakantahin natin mamaya, Tagalog version ng Come Thou Fount of Every Blessing. Sinulat yan ni Robert Robertson nung siya ay 22 years old pa lang. Siya ay 3 years pa lang na Kristiyano. 3 years pa lang siyang naging Kristiyano, tapos sinulat niya itong hymn na ito. At itong hymn na ito ay gusto at paborito ng maraming Kristiyano dahil sa last verse. Dahil yung last verse nito nagpapakita ko sino talaga tayo sa Diyos. Yung last verse nito, sinabi ni Robert Robertson, prone to wonder, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, oh take and seal it for thy courts above. Itong hymno na ito ay panalangin. Ama, alam mo yung puso ko ay palaging nakakiling sa pagtalikod. Kaya sana, O Diyos, kunin mo ang puso ko para sa'yo lagi ito. Yan ang tunay na alam at puso ng mga mananampalataya na meron silang tukso sa pagtalikod. Gaano man kalakas, gaano man katagal na Kristiyano, gaano man katibay sa pananampalataya. Kaya sana ito yung maging panalangin natin. Prone to wonder, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart. Take and seal it
thy courts above. Bilang pagtatapos, inendure ni Jesus ang lahat ng rejection. Inendure ni Jesus ang rejection ng mundo, ni Judas at ni Pedro. Para saan? Para magkaroon tayo ng kaligtasan. Dahil nung tinanggi siya ng lahat ng mga tao, ang kabaliktaran, mabuting balita, tinatanggap niya naman ang lahat ng tao na lumapit sa kanya. This is the good news. Napakasamang balita kay Jesus na lahat tayo'y tumanggi sa kanya. Pero anong mabuting balita? Na tayong mga tumanggi sa kanya, kung tayo'y lalapit sa kanya, anong sinabi ng scripture? Hindi niya itatanggi. John chapter 6 verse 37. All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out. Ang early church, naguguluhan pa dyan. Dahil yung early church, may mga pinersecute. Sila ay either na martyr, pinatay dahil sa faith, o sila ay tumanggi kay Jesus. Ito mga tumanggi kay Jesus, nag-iisip pa yung church, tatanggapin ba natin sila pag bumalik sila? Nag-iisip yung church. Nagkaroon dito ng controversy sa early church. Etong mga nag-deny kay Christ during persecution, gustong bumalik sa church, tatanggapin ba natin sila o hindi? Nagdadalawang isip pa yung church, nahati pa yung view niyan. But you know what? In the Lord Jesus, when you come to Him, He will not reject you. Whoever comes to me, I will never cast out. Mabuting balita. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po dahil sa kabila ng pagtanggi ng mundo kay Jesus, pagtataksil ng mga tumalikod kay Jesus, pagtanggi ng mga tunay na Pedro kay Jesus. Salamat po dahil ang mabuting balita ay tumatanggap ka ng mga tumatanggi. Huwag mo kami hayaan, O Diyos, na malinang yung ganitong puso, at hayaan mo kami, O Diyos, na lumapit sa iyong bugtong na anak. Siya na itinanggi ay hindi nagtatakwil o anong mabuting balita, aming Ama. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa ebanghelyong yumayakap sa makasalanan. Sa pangalan ng itinangging Jesus. Amen.